sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Palagi nating ginagamit ang kasabihang ito, no? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya lamang kapag ginamit natin ang kasabihang ito, always in the negative. Pag sinabi nating always in the negative, para bagang ang sinasabi natin, ay iyan nga magulang niya ay ganayan ay ano pa iyan? Hindi ba? Hindi natin iyan sinasabing. Pag kasi positive ang dating, ang sasabihin natin, mabait yan, mga magulang niyang batang iyan, kaya ay mabait. Direkta nating sinasabing gano'n. Pero pag meron tayong negative na iniisip o masama yung pinatutungkulan natin, ang sasabihin natin, kung ano ang punoy, siya ang bunga, kaya ganay ay, ganyan din ang magulang na yan. O, ganyan din ang mga ninuno niyang batang iyan, kaya yan ay ganayan. Hani, so negative yung connotation. Kung ano ang puno, siya ang bunga pag ating ginagamit. Here in our gospel, narinig natin. Okay? Hindi makapamimitas ng igos sa puno ng aroma. Di rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawa. We are reminded of one passage in the gospel when we can read na sinabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches, and the Father is the vine grower. Okay? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang Ama ang tagapag-alaga. Now, papaano naman malalaman ng mga tao na tayo'y nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo? And our Lord Jesus Christ also supplies the answer. By their fruit you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala ninyo sila. So unlike in our human relations, more or less kilala natin yung mga magulang. Ayan ay anak ni ganay. Ayan ay anak ni ganayon. Kaya ayan ay ganayan. Pero kapag tiningnan tayo ng mga tao, plainly, hindi naman agad nila marirealize o masasabi. For example, ano kaya ang relihiyan niyan taong iyan? Maliban kung kilala tayo, o alam tayo na punta doon, o alam tayo nagsisimba. Sino kaya ang sinasampalatayanan ng taong iyan? Hindi nila agad malalaman iyon pag tumayo lang tayo. Pero they will certainly know kung saan tayo nakaugnay sa pamamagitan ng bunga o ng mga gawa na ginagawa natin. Kung tayo'y naniniwala sa Diyos o hindi, o kung isinasabuhay natin ang turo ng ating Panginoong Jesucristo o hindi. By their fruit, you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala mo kung sino sila. Okay? Kaya, yun din yung maliwanag na ipinapahiwatig palagi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo'y gumawa ng mga inuutos niya, ating napararangalan ang ating Ama. Higit siyang nakikilala. Kaya nga yun yung isang bahagi ng banal na kasulatan patungkol sa pagiging mga ilaw. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung ilaw ay nilalagay sa tikin at inilalabas sa bahay upang ilawan ang mga daraan. And further, he says, let your light shine that they may see your good works and give glory to the Father. Papagningningin ninyo ang inyong mga ilaw upang let your light shine, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at maparangalan ang Ama. Okay. So yung makikilala tayo ng tao na naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga gawa. And finally, doon sa
bandang huli ng Ebanghelyo, binigyan tayo ng talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Yung talinghaga ng pagtatayo ng bahay. Yun daw nakikinig sa kaniyang salita at nagsasagawa noon. So it is imperative that we do not only listen, but we do as we are tasked to. No? Nakinig at nagsagawa. Hindi pwedeng nakinig at hindi nagsagawa. Kasi makikita natin yung kaibahan ng nakinig na nagsagawa at yung nakinig na hindi nagsagawa. Para daw tayo nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Well, we can understand and realize the difficulty. Sabi natin, itong simbahan na ito, mahirap itong itinayo kasi nung hinuhukay ng pundasyon, napatama sa dapi. Anong tawag na? Dapi ba yun? Yung chunk ng isang malaking bato. And you cannot easily drill on the stone. Mahirap maghukay. Yung pwedeng pala lang ang gamit. Kailangan mo siguro ng drilling machine to penetrate the depths of the stone, to build a foundation. Mas mahirap yun. But may reward yung difficulty. Kasi pag naitayo mo naman doon at nagawa mo yung pundasyon sa ibabaw ng bato, na-penetrate mo yung bato, and then the house is strong. Diba? It can pass the test of time. Kahit ano pang pagsubok, kahit ano pang problema dumating, matatag yung istruktura na iyong itinayo. Dahil ikaw ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero yun doon, nakinig lang, pero hindi naman nagsagawa. Parang katulad nung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Siyempre, sa ibabaw ng buhangin, malapit sa playa yun. Hinukay lang ng pala, pwede nga hukayin lang ng kamay yung buhangin ay. Kaya lang siyempre pag malalim na, masakit naman na yun. Pero you can easily make a hole doon sa playa, maliban kung may mga gasang. And then, di naman nagsagawa. Dumating ang bagyo, ang mga pagsubok, at madaling naigupo. Okay? So, the measurement or the yardstick ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay pakikinig at pagsasagawa. They are always together para tayo makapamunga. At sa ating pamumunga, malalaman ng mga tao, iyan ay ubas. At ay say ubas ay, ibig sabihin maganda yun. Iyan ay dawag. O tinik kaya. Kasi tinik naman yung bunga niyan ay. Edi, yun. Hindi naman pwede niya sabihin, ako ay ubas. Ang bunga naman niya ay tinik. Kalokohan naman yan. Ako ay mansanas. Ang bunga naman niya ay kamyas. Hindi pwede yan. Para mapanawala mo mga taong ikaw ay ubas, ubas dapat ang bunga mo. Para paniwala ng mga tao ikaw ay mansanas, mansanas dapat ang bunga mo. Di ba? So, yan. Siguro ang batayan talaga yung ating mga ugnayan. Ugnayan. Ano ba yung binubunga ng ating ugnayan? Yan ang delikadong usapan. No? Pagkakawatak-watak na binubunga ng iyong ugnayan, baka ikaw ay tinik. Pagkakasundo at pagmamahalan, baka ikaw ay ubas. That's the test. Sige. Tama na yun. Amen.